At yun na nga ng mga bayan na pag-usapan nga po natin ito pong paghahamon po ni Ridon mga kabayan. Ito pong ungas na to, na congressman na to mga kabayan. Ito po yung congressman na gusto pong paimbestigahan yung flood control. Tapos gustong sinisisi kay Pangulong Duterte mga kabayan. Umpisa pa lang po, bugok na eh. Umpisa pa lang po, alam mo na pong bias. Tapos sasabihin niya, iimbestigahan niya yung mga kasama niya dyan. Maniniwala kayo na magiging fair ang gagawing investigasyon ng ungas na yan. Dito po mga kabayan, pumalag po sa hamon si Mayor Magalong. Dyan sa hamon po ni Congressman Ridon mga kabayan. Ang tanging kondisyon lamang ni Congressman ay ni Mayor Magalong mga kabayan ay ituring po siyang witness at hindi suspect. Bakit mga kabayan? Alam nyo naman po dyan sa TRICOM mga kabayan, binuhay na naman po yung TRICOM eh. Kasi takot po yan mag-isa. Kapag mag-isa lang siya, takot yan. Kaya kailangan na ng kasama dyan. Sila Joey Chua, sila Abante. Kasi lalamunin niya ng buhay ni Mayor Magalong eh. Gusto niya TRICOM. At iniimbitahan niya po, ito po si Mayor Magalong. Bakit mga kabayan? Ang gusto lamang po nitong mga to, yariin si Mayor Magalong dahil tinuro po ni Mayor Magalong binuking po ni Mayor Magalong yung kabulastugan ng Kongreso. Di po ba? Yung 777, yung MAIP, yung AAKAP. Yan po, binuking po sila ni Mayor Magalong kaya ang gusto nila, patawag nila, iimbitahan nila dyan para yariin po. Pero ano po sabi ni Mayor Magalong? Pupunta siya dyan sa isang kondisyon. Ituturing siyang witness. Lahat ng sasabihin niya, marinig, gustuhin nyo man o hindi, kailangan nyo tanggapin. Hindi yung ginagawa nyo noon, na pag hindi nyo gusto yung naririnig ninyo, inukulong ninyo, mga inayo pa kayo. Di ba? Mahirap pa sa mga unggoy na to. Pag hindi po nila gusto yung naririnig po nila, kinokontempt po nila inukulong po nila. Kahit tama yung sinasabi, kahit totoo, basta ayaw nila, hindi pasok sa naratibo nila, kulong ka. Pero kahit magsinungaling ka dyan, magsinungaling ka, basta maganda sa pandinig nila at pumapabor sa kanila, hindi ka makukulong. Hindi ka makukulong. Pasok sa naratibo nila Turo mo si Duterte, kahit magsinungaling ka, kulong ka, hindi ka makukulong. Pero pag dinali mo si Romualdez, yung amo nila, kulong ka. Kahit nagsasabi ka ng totoo. Ganyan yung mga ugali ng mga hinayupak na yan. Yang sila Ridon. Noon, sila sino-sino? Sila Abante, Paduano, sino ba? Marami sila Si Mr. Google. Ano pa mapapala natin dyan? Pumalag na po si Mayor Magalong. Na pumunta dyan, Ridon, At wag mong iisipin na na-intimidate sa'yo si Mayor Magalong o kaya makakayanin mo dahil Pangulo nga noon, Sinoy sinuhulan yan maging PNP chief. Pero hindi niya tinanggap. Kaya wag ka nang umasa na matatakot din sa'yo. Sa pinagagawa nyo kabalbalan dyan. Narito na po si Mayor Magalong mga kabayan. Sa linya ngayon si Mayor Benji Mangalong. Mayor, magandang umaga po. Good morning. Good morning po, Sir Ted. Good morning, DJ Chacha. Good morning po sa ating mga listener. Kumusta ho muna ang Baguio, Mayor? Tuloy-tuloy po ang ulan dito, Sir Ted. In fact, canceled na naman po ang klase natin, high school and down. Dahil talagang malakas po ang maabot po ng 84 millimeters po in one day ang ating mga rainfall dito. Parang bumabagyo uli. Pero wala namang bagyo, kaya talagang monsoon rain. Oo nga po, kahapon yung aking ibang mga kaibigan nga natanong ko diyan sa La Trinidad, at dyan mismo sa Baguio, sinabi nga tuloy-tuloy pa rin ang ulan, kaya nga ang dami hong mga landslide, kahit na yung mga sityo-sityo lang, nagkakaroon nga ng pagguho ng lupa. Sa sitwasyon po na ganyan, ano po ang pinakamalaking problema ho ninyo sa pagtugon sa pangangailangan ng constituents, Mayor? Well, first is, siyempre nauubos yun naming
Quick Reaction Fund ho namin, yung QRF. Mhm. At talaga hong marami hong nangangailangan ng tulong. Secondly, yung pag-stabilize ho ng lupa. Kasi ho, talagang hindi mo naman pwedeng galawin dahil nga heavily saturated na ho ng water. Kaya talagang tinatakpan muna namin, initial muna yung mitigating measure namin, tinatakpan muna namin ng canvas. Kaya ang dami namin binibiling canvas at binibigay ho doon sa mga affected areas. Yung pong tubig na napapanood namin, basically po, sir, saan po dapat ito bababa? Kasi kung mataas kayo, dapat di po bababa ang tubig. Pero diyan po sa Baguio, ano bang sitwasyon? Meron ho ba talagang natural na daluyan o nawala na rin po ito? Kaya ang tubig po kung saan napupunta? Alam niyo ho, dahil doon sa mga iba't ibang mga construction na nangyari ho rito at marami rin pong illegal na construction, kumbaga ho, apektado na ho yung water balance. Yung water balance, yung natural ho na na dinadaanan ho ng tubig o flow ng water. Kaya lang ho, affected na ho yan. Kaya kung saan na ho naghahanap. At karamihan ho, napupunta na ho yan sa mga steep areas na yun ho ng cause ng erosion. Kaya talagang hinihipitan ho natin dito ang building permit, ang pag-issue ng building permit. Kaya lang ho, talagang inaaway din tayo rito dahil nasanay ho yung mga tao dito na complacent ang pag-issue at pag-implement ho ng building code. Opo. Sa ngayon ho, nagdeklara na ho ba ang City Council ng state of calamity? Hindi pa naman ho Sir Ted. Hindi pa naman ho kailangan dahil sa ngayon kaya naman ho naming tugunan yung pangangailangan ho ng ating syudad. Okay, sige po. So, Mayor, ano po yung reaksyon? Nanood ho ba kayo ng SONA kahapon ni Presidente? Opo, at ni-review ko pa uli. 2 beses ko nga ako pinanood. Opo, Live opo. at yung rewind, yung niya. Yung pinanood ko uli sa YouTube. Opo, sige po. Doon po tayo sa portion ng mahiya naman kayo. Kasi po ito inyong advokasya nga, di ba? Yung pong, yung maayos na paggasta sa pera ng bayan, in this case nga po, particularly itong mga flood control projects. Ano po muna ang inyong reaction doon, Mayor? Well, una kong reaction ho, yung very glaring ho yung palakpakan, sigawan, howling ng mga mambabatas. At nalungkot po ako dahil parang height of mockery and callousness because at the end ho, sila naman ho yung involved dyan Sila naman ho yung mga pasimuno dyan sa mga kalokohan na yan. Pero tignan nyo ho, parang inosente pa sila. Callousness. Manhid. Naniniwala ho ba kayo doon sa sinasabi po ng Presidente, with all due respect, Opo, sa lahat, na meron siyang binabanggit dito, na strong words po ito Kung inyo pong pinanood nga po ulit, di ho ba? Meron pong sinasabi niya na mangyayari na reporting ng DPWH at audit na mangyayari at isa sa publiko ang lahat ng mga sangkot dito kasama na ang mga kontratista. Tama ho kayo, Yan po yung words na na-emphasize, Yan po yung mga key takeaways po doon. At talagang unang-una, initially ho talaga natuwa ho ako doon Sir Ted. At nabanggit na ho niya na sa susunod na araw magkakaroon ng investigasyon at talagang, kumbaga parang kulang na lang sabihin niya na heads will turn. Pero nag-concentrate lang sa DPWH, nag-focus lang sa kontratista. Pero sino is for really the people behind it, diba? Ito namang mga kongrehista ho Kasi tinan nyo na lang ho, sino ho ba ang namimili ng kanilang mga district engineer? Sino ho ba namimili ng regional director? At bakit ang kongrehista, mga lawmakers ang namimili, hindi yung secretary ng DPWH? Ibig sabihin, may conspiracy, may complicity. At saan ho nagkakaroon ng conspiracy? Yan po yan sa mga kickbacks na yan. Sa mga hatian, sa mga porsyento, sa pagpili ng mga contractor, favored contractor, na karamihan din, politiko din ang mga contractor. Kinuha na nila lahat. Kaya talaga hong siguro pinakamaganda, Sir Ted, for the meantime, from a personal perspective, I will take it hook, line, and sinker.
papanoorin ko na lang po in the next few days kung talagang maipapasatupad ho ng ating Pangulo yung kanyang mga binanggit. So, kumbaga po, maghihintay tayo sa kanyang ipinangakong aksyon. Ano po, Mayor? Yan po. Okay. Yes, sir. Pero sana ho, Sir Ted, wag lang ho sana mag-focus lang ho sa flood control. Marami pa ho dyan yung solar light, yung mga road opening, yung mga asphalt overlay. Alam niyo ho ba, pati yung mga natalong mga congressman, nagmadali pa sila, inahabol pa nila yung kanilang, talo na nga sila, hinabol pa nila yung kanilang mga proyekto. Lalo-lalo na dyan sa mga solar lights, mga asphalt overlay para makakuha pa sila ng porsyento hanggang sa June 30. Kaya kita nyo talaga yung callousness talaga. Yan ho ba ay nangyari saang kaya? Diyan sa inyong lalawigan? Hindi lang ho sa akin kasi kausap ko naman po yung ibang mga mayors for good government. Sabi nila pati rito sa amin, ganun din ang nangyari po. Opo. At nakakalungkot din. Nakakalungkot din Sige talaga, Sir Ted. Opo. Sige, so tunghayan ko itong Mayor, itong pangyayari dyan na bagong gawa lamang na rock shed, no? Opo, dyan po sa area ng may bandang Camp 6, papanik nga po ng Baguio. Kayo po'y humihingi ng isa pong third-party audit dito, meaning hindi dapat DPWH, ano po, ang siyang mag-o-audit. Bakit po, Mayor? Well, gusto natin kasi magkaroon talaga ng very objective na evaluation. Ano talaga ang nangyari dyan. Although the rock shed serve its purpose. Kasi nakita naman ho namin na marami ho siyang talagang naprotektahan ho niya yung mga kalsada, yung mga motorista. Pero bakit hanggang doon lang yung rock shed? But in fact, kung titingnan nyo naman from a observation of a person na hindi naman technical, pero kahit papaano, alam naman ho natin, di ba? Nakikita naman ho natin na unstable yung itong isang portion na to. Bakit hindi umabot doon? Bakit hanggang doon lang ang nilagyan? At nakipag-usap nga ako doon sa head ho ng ating mga Institute of Civil Engineers, Association po to, PICE, ang tawag ho nila. So, they're very much willing to conduct their third-party evaluation ho ng lugar. DPWH project po ito? Yes, sir. Ako, DPWH project. At yung unang initial na stage ho nito, nasira na ho last year. 2 years ago, nasira ho yan. Yung nung tinatayo pa lang ho yung rock shed na yan, nasira na ho yan. So, pinalitan na naman ho lahat, pati yung design. Ito na naman ho, bagong design na naman ho to. At ito naman ho, nangyari naman na yung bungad mismo nung papasok sa rock shed, yun naman ho ang talaga nagkaroon ng soil erosion at scouring. Opo. Yan ho ba'y congressional initiative? According to my source po, daw ho yan, galing ho yan sa Office of the Secretary, DPWH ho yan. Kaya siguro, yan ho, yung una kong tinanong talaga, Sir Ted, pareho tayo nang iniisip Ito ba'y pondo ng kongresta? O kaya ito'y galing mismo sa national government? Sinabi naman sa akin, galing naman daw sa national government. Pero alam niyo, Sir Ted, whether it came from national government o pork barrel ng mga kongresta, meron pa rin po silang porsyento niyan. Kasi lahat o pinoporsyentuhan nila. Sige po. Yung pong, yung contractor nito, ano pong balita po ninyo? May warranty pa ba ito? Itong nasirang ito? Wala pa naman ho 1 year, kaya may retention pa ho yan, may warranty pa ho yan. Kausap ko kinausap ko mismo kasi nung Sunday po, Sir Ted, pinasyalan ko po yung lugar at nakausap ko po yung mga engineers ng DPWH. Kinausap ko rin ho over the phone yung contractor po dyan. At binanggit po niya sa akin nga yung design, yung assessment niya kung ano talaga yung nangyari. Binabanggit po niya yung sa akin. Ano po ang klasifikasyon ng contractor na ito, Mayor? AAA ito? AAA po. Opo. Siya. Magkano ang cost ng project at gaano kahaba ito? Hindi ko na po natanong sa kanya yung cost ng project. Pero alam niyo, Sir Ted, marami po siyang project dyan sa Cannon Road. Lagi po siya nakakakuha ng project po dyan sa Cannon Road. Ano Kaya pangalan? rock netting, marami ang rock netting po.
Okay. Rock netting na banggit niyo po, Mayor. Yung rock netting po, naging effective ba doon sa mga lugar na hindi po naman as in gumuguho yung bundok, ano? Ibig sabihin po, itong mga bato-bato na maliliit, di ba? Iyan po iniiwasan din dyan, eh. At yan po ang purpose niyan. Gumana ba ito? May mga gumagana, meron din kung hindi gumagana, di ba? Dahil hindi rin yan nasasalo, may mga bumagsak na rin. Ho. Pero itong typhoon na to, in-account ko lahat. Eh. Mhm. Pinausap ko po yung Philippine National Police at sa awa ng Diyos, wala pa naman hong bumabagsak na rock netting. Mhm. Mhm. Sa awa ng Diyos. As of today, Mhm. caused by Crising, Dante, Emong, wala pa ho. Zero pa ho. Meron po akong report ngayon, kararating lang ko kahapon. Opo. Sige po. Kasi nga ito rin inaabangan natin, ano ho, itong 25,000 per square meter na rock netting, di po ba? Yes, sir. Oo, ang totoong cost po niyan. Doon lang po yan sa conforme ho sa design, nasa 3,000 to 4,300 po yung cost. Oh, well, depende nga po daw, no? Din doon ka sa supplier nila. Sa Marcos Highway area, meron din na rock netting, eh. May nakita kami na may nagbabagsakan, meron nga landslide area, eh. Opo. Yung pong area na yun, sako ba ng Baguio yun? Dumaan po ako kahapon sa Kwanho. May mga lugar ho na sakop ng Baguio. Mhm. May mga lugar ho. Pero yung kahabaan ho niyan, sakop po yan ng Tuba. Benguet. Benguet province. Yung mga Part of London. Opo. Yung bagong lagay dyan na mga solar na mga lamppost. Kanino po yung proyekto, sir, na kakatayo lang? Sa Benguet po yan. Sa Benguet. Mhm. At yung iba po nandito sa lugar ho ng Baguio at marami na pong pundido dyan. Mhm. Opo. Napansin din po namin, ano, ito hong bagong tayo na ito ng mga, DPWH din ho ba yan? Oo, paborito din ho nila yan. Isa rin po yan sa nabanggit na, if you remember, may lumabas po na insertion ng mga 140 billion Mhm. na allegedly ginawa po ng Senate President. Ano ho. At isa po dyan sa mga pondo na yan napunta ho allegedly sa aming source. Ano, napunta ho yan sa solar light at sa cat's eye. Yan po yan, yung mga project na yan, yung katulad doon ng cat's eye na 11,720 kada peraso. Actually, yung cost niyan is 1,800. Meron na pong kita yung supplier dyan. At billion of pesos. Marami na rin pong sira, marami na rin pong hindi gumagana. Yung po kasing mga mga electric post, no, na supposed to be nga solar, nang nakita po natin na daanan nga natin mismo, hindi nga gumagana, no? Siguro dahil lagi makulimlim diyan sa Benguet, di po ba, no? Kasi nga solar ito, eh, no? Sa inyo po bang pag-aalam diyan, magkano isa nun? Isang poste nun na may ilaw, magkano isa? Yung nakita ko po na detailed unit price analysis, ang average cost po niyan is 157,000 pesos. Pero tinanong ko po yung, alam niyo, Secretary General po ako ng League of Cities, kaya every time po na may LCP meeting po kami, may mga ini-invite po kami mga suppliers, at isa po sa mga suppliers na ini-invite po namin, yung supplier po ng solar light. So pinadetalya ko po sa kanya magkano cost ng concrete base, pati yung push plate, pati yung poste at yung mismo ilaw. Umaabot lang po yan na mga conforme po sa lumen, sa lakas ng ilaw. Umaabot lang po yan ng mga 35,000 to 46,000. Opo, kumbaga po magmula doon sa base, kung saan nakatornilyo yung tubo na bakal, hanggang doon sa bend nito, yung pinakailaw niya na solar powered, siguro kasama na yung pintura niyan, di ba, ng silver. Oo, ang cost po sa inyong nabanggit na tanong na supplier, magkano lamang, Mayor? 35 to 46,000. Kasama na rin po yung semento ho yan, ha? Semento po. Yung base, Pero sa DPWH po, magkano? 157,000 pesos. Wow. Sa detailed unit price analysis po yan. Opo, sige po. Okay, so Mayor, dito po sa mga pangyayaring ito ngayon, na parang dati ho nanawagan kayo, medyo nabawas-bawasan yung laki ng budget, pero mukha pong ngayon, patuloy ito. Itong ganito po na sinasabi nga po ninyo, klaro naman na mga overpriced na mga proyekto under DPWH at dito po sa mga congressional initiative na nangyayari.
Ano po ang suggestion ninyo na mga kaparaanan para po man lamang siguro hindi man masawata, mabawas-bawasan man lang po ito? Alam mo, maganda ho yung binanggit ni Presidente na magkakaroon ng investigation. At they can immediately start the investigation. Yung pagkuha lang po ng ebidensya, isa pong pinakamagandang ebidensya ho dyan is yung detailed unit price analysis. Kasi dapat public document po yan. Itinatago po yan eh. Pag nakuha mo na po yun at nagkaroon ka na po ng market analysis, meron ka na pong cost estimation, doon mo po makikita kagad kung gaano kalayo at bakit napakalayo ng agwat ng talagang actual cost sa market at yung nilagay ho nila doon. Kaya makikita nyo lang yung kalokohan ho nila, pati tubig, isinama nila sa detailed unit price analysis, pati foreman, kung ano-ano nilagay nila doon just to justify the cost. Pero makikita mo, talagang absurd and totally unreasonable po yung cost. Sana ho, mag-umpisa lang po sila doon sa dupa na yun, ang tawag nila yung dupa na yun. Doon na ho, makikita na ho kagad, they can already start investigation. Dati po ako CIDB. On the basis of that, pwede ka na ho mag-launch ng investigation. Opo, yung dupa ho, itong detailed unit price analysis kung tawagin. Pero Mayor, sa inyo po din ang galing kanina, dito po, baka may mga kaalyadong tatamaan. Ayun nga ho, maganda doon ho natin makikita talaga kung desidido ang ating presidente dahil walang kamakamag-anak, walang kaibigan dito sa pagpapatupad ng policy statement. Ang nakakalungkot lang po, Sir Ted, is yung ebidensya laban dyan sa mga politiko. Kasi ho, karamihan ko sa kanila, tanggap lang ng tanggap. Wala namang pinipirmahan. Di ho ba? Yan po yung sistema eh. Pero sila ho yung pinakamalaking porsyento. Pero kung nagkakakaso ho, yung DPWH, yung ahensya, yung mga politiko, lagi silang ligtas. Kaya kailangan ho siguro talagang makuha talaga yung statement ho talaga ng mga kontraktor. At dapat ho meron din yung corroborating statement ho sa ibang mga tao din. Pero di kaya ang pinakamaganda talaga dito ay panghimasukan na po ng Presidente at hingiin nga po yung binabanggit nga po ninyo, yung detailed unit price analysis sa lahat ng gantong uri ng proyekto at sabihin ng Presidente mismo kung klaro na, huwag nyo ituloy yan. Opo, ayan po yung pinakamaganda hong gawin ho ng ating Presidente. At sana po tuloy-tuloy kasi sa nabanggit po niya, Sir Ted, you remember, sabi mo niya, sa susunod na araw, magkakaroon ng investigasyon at magkakaroon ng filing of cases. Opo, kumbaga para to prevent yung further nga po na wastage of people's money para matigil at maging senyales para sa lahat. Yung mga nandidiyan na yung nga po ninyo napakahirap patunayan kasi nga po di ba? Wala namang voucher yung pagtanggap ng lagay, Mayor. Yes, tama po kayo. At napansin niyo, Sir Ted, nung natapos niya natapos niya magsalita na mahiya kayo, nagpapalakpakan sila. Sumisigaw pa sila talagang, ewan ko. Opo. Hindi ko na rin maintindihan, Sir. Sige po, naunawaan po namin po ang inyong damdamin. Salamat po sa inyong pong panahon, Mayor. And we wish you good luck and Godspeed dito po sa inyong kinakaharap ngayon na problema. Sana nga po humupa na ang ulan at agad din po makarecover ang napakaraming lugar dyan na alam po namin na talagang saturated na po ang mga lupa at marami din po negosyo ang wala po ngayong mga tumatangkilik. Good luck po, Mayor. Thank you very much, Sir Ted. Thank you very much, DJ Chacha. Opo. God bless you. Ingat po rin po kayo. Salamat.